So guys, I just want to share with you what happened to me here as an international student na nagkasakit dito sa Australia. So yeah, nandito kami sa emergency room. We have to wait 5 hours to get checked. And then I end up like being admitted to the hospital for at least 24-hour monitoring. So because nag-pass out po ako sa bus stop while catching the bus. So, they referred me to Heart of Melbourne. Doon, ginawa yung echocardiogram, yung stress echo. So, yung stress echo, hindi ko siya natapos. And then, yung result niya is parang hindi siya okay. So, they end up putting me under the heart bug monitor. Si heart bug monitor parang Holter sa Pilipinas. Pero si Holter 24 hours lang nare-record. Si Heartbug Monitor, I wore it for 28 days. So, doon naman ang result ay nagkameron daw ako ng mga long pauses. Yung mga times na sinabi ng doktor sa akin, like I'm sleeping that time. So, na-worry siya. So, kailangan naming mag-push through with the second part of the treatment. So, ito na nga guys, ni-schedule ako. I was informed like Wednesday, and then ang schedule ko na ay Friday. Friday, I need to be admitted to the hospital kasi they need to put a loop recorder sa may chest ko para ma-monitor nila yung mga abnormal heartbeat and ma-notify yung doctor kung ano man yung mangyayari and all. And yan, nandito na nga kami sa hospital. So, they also have another procedure pala, yung electrophysiological study. Yun naman, parang kukuryentehin yung heart mo kung, ay parang check nila kung may bara and all. And, yun yung dalawang procedure na gagawin nila ngayon. So, yan, nandito na ako sa hospital. So, sa hospital, usually dito, naka-hospital gown ka. So, you don't have to worry yung mga susuotin mo and ganyan. Nagdala ako medyas, tapos undies, ganyan. So, kinakwento ko dito na sinabi nung nurse na take everything off except your knickers. Tapos natawa ko, tapos inaisip ko na lang, siguro yung knickers panty. Ganyan. Tapos, dahil nga na-admit ako before sa hospital, parang kino-compare ko kung ano yung difference ng public and private hospital. So, sa public hospital, ako una na-admit. So, I have to wait 5 hours doon para nga matingin. And, yun nga, yung in terms of food, i-deliver na lang nila sa'yo. They will not ask you something para dito sa private. They ask you, tapos, pero alam mo, yung service, pareho lang. Parang, pareho lang sila. Like, people are nice, ganyan. Sa public hospital nga lang, mas madami yung Filipino nurses. Dito, wala akong masyado nakita na Filipino nurses. And yan, after ilang hours, like 3 hours ata ako sa operating room, yan, nakakain ako sa wakas. Sobrang tagal ko talaga nag-fasting kasi gutom na talaga ako. Yan, nakuhanan ako ni Aaron na nakain. So, walang rice. Chinichika ko pa nga siya dyan na gusto ko ng McDo kasi walang rice yung kinakain ko. So, nag-iwan na si Aaron ng food kasi nasa work siya. First day niya ulit bumalik sa work. So, mag-isa lang ako. So, alam nyo ba, hindi ako makatuon ng hands ko pagbabangon for the past few days. So, ngayon, I have to figure out paano ako mag-get out ng bed kasi hindi ko pwedeng, paano ba yun? Masyadong parsahin yung shoulders dito kasi nandito yung implant ko. So, ganito yung itsura niya. Yan siya. So, it's all bruised. Medyo mapula-pula. Tapos, sobrang sakit siya. Tender, ganyan. Kasi, kanina pa akong hindi nakain. And, I think, 12 na. Hindi pa ako nakain ng breakfast, lunch. So, kakain na lang ako. Ang ginawa ko, nag-slide ako. Ano ko yung paa ko muna sa bed. As sinlight ko ang sarili ko. Kasi mas malakas yung legs ko kaysa sa yung ko. Tapos, tsaka ako tumayo.
Yun lang, share ko lang. Kainit ko na lang. Pinag-ready niya na ako, so i-microwave ko na lang, tas kainin ko na lang. Yun. So, the purpose of this video, guys, is to share with you yung journey ko, like, yung mga realization ko throughout this journey. So, in span of like March, April, May, June, in 4 months, there's a lot of tests that I've done. And in my age, parang hindi mo naman iisipin na lahat ng to ay mangyayari sa akin, 'di ba? So, I just wanna share na and tell you guys na you have to like seize every moment, you know, like i-enjoy nyo yung every moment nyo, lalo na with your family. Kasi yun yung mahirap dito sa ibang bansa. Like, kapag nasa ibang bansa ka, you don't have like your family with you. Napakahirap. Although may mga friends na nandito na friends na you choose na naging family mo na din and they are helping you throughout this journey. I'm really thankful sa lahat-lahat, guys. Sa lahat ng bumibisita, papasaya sa amin ni Aaron or nag-help sa amin. Sobrang thank you. Pero iba pa rin talaga kapag nandito yung mami mo, yung daddy mo, ganyan. Alam mo yun, parang pag may masakit nga sa atin, lagi ng mami, daddy, diba? What more ngayon? And napakahirap sa ibang bansa. Kumbaga, parang kung ang nakikita nyo ay yung namamasyal, ganyan-ganyan, nakikita nyo lang yung tip ng iceberg. Parang yung hardship na nangyayari dito, yung lahat ng gastos, ganyan, hindi naman yun nilalabas sa social media. Pero we're really thankful din na nangyari ito nung nandito na ako sa Australia kasi more advanced yung yung technology, ganyan-ganyan. And napakaswerte nung mga tao na kasama nila yung family nila. Kasi ako nga parang nung nasa na ako, not the emergency room, the operating room na talaga. Totoo pala yun, parang sa movie na nag-flashback yung mga gusto ko pang gawin, na parang nilulook forward ko na umuwi ulit sa Pilipinas, mag-spend time sa family ko, lalo na sa parents ko kasi they're getting old, ganyan. And, basta parang iba talaga yung feeling. And, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo bits and pieces. Kaya dito kasi na lang sa YouTube i-upload kasi yung kumbaga gusto ko lang i-share para may mabalikan ako na parang, oh my God, I did it. Nangyari yon, nagawa ko yon. And alam mo yun, parang this is also a testimony na I can do everything through God's will and help naman talaga. Thank you, Lord, po talaga. Sana po magtuloy-tuloy na ganyan. And yon, kung napapanood nyo to, it's time to embrace your loved one, ganyan, na mag-spend time kayo, ganyan. Huwag na yung mga puro mainit ang ulo and puro away. Alam mo yun, parang paulanin mo ng positivity, ng happiness yung life mo. Kasi hindi talaga natin alam, walang nakakaalam kung hanggang kailan, kung ano mangyayari. Kaya, yun lang. So, bye guys! See you on next one.